Kamusta mga Kapinus TV? Sa tuwing naririnig natin ang salitang mall, ano agad ang pumapasok sa isip mo? Malalaking gusali ba? Maraming sinhan? Maraming kainan bang pagpipilian? At minsan, hindi mo namamalayang kalahating araw na pero umiikot ka pa rin? Pero paano kung sabihin ko sa iyo na may mga mall sa Pilipinas na kaya mong ikutin sa loob lang ng 5 hanggang 10 minuto? Oo, tama ang narinig mo. Sa likod ng mga higanteng shopping complex na may daang-daang libong square meters, may mga mall na tahimik, compact, at halos kasing laki lang ng isang supermarket warehouse. Sa video na ito, aalamin natin ang 10 pinakamaliit na mall sa Pilipinas. Malalaman natin kung gaano ba talaga sila kalaki, bakit sila itinayo sa ganitong sukat, ano-ano ang sinasabi ng mga mall goers sa kanila, at kung boring nga ba talaga sila o underrated lang. Handa ka na ba? Simulan na natin. Number 10, SM Center Las Piñas. Matatagpuan ito sa Alabang Zapote Road, Las Piñas City. May sukat itong 30,000 square meters na malaki na kung standalone building ang pag-uusapan. Pero sa mundo ng SM Malls, maliit ito. Halimbawa, ang SM Mega Mall ay may higit 400,000 square meters na floor area. Ibig sabihin, halos isang wing lang ng Mega Mall ang laki ng SM Center Las Piñas. Ang SM Center Las Piñas ay bahagi ng mas maliit na format ng SM Prime na tinatawag na SM Center Model. Ayon sa SM Prime Corporate Disclosures, ang SM Center format ay dinisenyo para sa mga komunidad na hindi nangangailangan ng full-scale department store. Wala itong SM Store o SM Department Store. Ang pangunahing anchor tenant nito ay SM Supermarket. Siguro'y napapaisip ka kung boring ba dito. Maraming netizens ang nagsasabing parang malaking grocery lang. Walang sinihan kaya walang tambayan. Wala itong cinema complex. Wala ring malaking entertainment hub. Kung hindi ka bibili ng groceries o kakain sa fast food, mabilis mo itong matatapos. Pero ang maganda dito na ikinatutuwa ng marami ay aktibo ito sa mga events. Tinatayang 8,000 hanggang 12,000 daily foot traffic, karamihan ay residents ng mga subdivision sa Las Piñas at Alabang. Kaunting trivia, isa ito sa mga SM centers na may pinakadiretsyong layout, walang maze-like corridors. Mas mataas din ang grocery sales volume nito kumpara sa specialty retail stores. Number 9, SM Center Pasig. Ang SM Center Pasig ay matatagpuan sa Frontera Verde, C5, Pasig City. Sa laking halos 29,602 square meters, mas maliit ito kumpara sa karamihan ng SM Mall sa Metro Manila. Ayon sa public leasing materials ng SM Prime, isa ito sa pinaka-compact na SM properties sa NCR. Kung layout ang pag-uusapan, isang mahabang corridor ang design nito. Halos linear ang galaw mula entrance hanggang dulo. Walang sinihan, walang malaking department store. May hypermarket, appliance center at ilang fast food chains. Boring ba dito? Maraming empleyado sa Tiendesitas at C5 ang nagsasabing pang quick errand lang. Hindi ito pang date mall. At tama nga sila, ito ay dinisenyo para sa mga nagmamadaling commuters na ayaw pumunta sa masiksik na SM Mega Mall. Ang daily estimate ng mga mall goers dito ay 5,000 hanggang 8,000. Kadalasan ay mga empleyado at nearby residents. Narito ang trivia natin dito. Malapit ito sa dating Frontera Verde Retail Complex at mas mataas ang weekday foot traffic kaysa weekend, kabaliktaran ng typical malls. Number 8, Gaisano Grand Mall, Mualboal. Ang Gaisano Grand Mall, Mualboal ay matatagpuan sa Mualboal, Cebu. Ang Mualboal ay kilala sa diving spots at sardine run. Hindi ito urban center. Kaya naman ang sukat nitong 15,000 square meters mall ay sapat na para sa buong bayan. Ayon sa regional property listings, tinatayang nasa 15,000 square meters ang total area nito. Maliit kumpara sa urban malls. Pero kung functionality ang pag-uusapan, ito ang pinakamodernong gusali sa lugar. May supermarket, appliance store, ilang boutiques at food stalls. Boring ba dito?
Para sa mga taga Maynila, oo. Pero para sa local sa tourist ay hindi. Dito kami nag-aircon. Ito lang ang may complete grocery. Ang madalas nilang sabihin, ang mga mall goers ay halo ng locals at foreign divers. Ang peak season nito kapag summer at diving months. Kaunting trivia. Alam nyo bang mas mataas ang bottled water at beach supply sales kaysa fashion retail? At mas maraming foreign backpackers ang bumibili rito ng supplies. Number 7. City Mall Tetuan. Ang City Mall Tetuan ay matatagpuan sa Don Alfaro Street, Tetuan, Zamboanga City. Ang land area nito ay tinatayang nasa 15,300 square meters. Kung design ng pag-uusapan, tinatawag itong strip mall design. Isang palapag lang ito, parang malaking warehouse na hinati-hati sa stalls. Ang City Mall format, ayon sa Double Dragon disclosures, ay talagang neighborhood base, hindi mega mall concept. Boring ba dito? Pagpasok mo, kita mo agad ng dulo. Walang maze, walang cinema. Sabi nga na marami, isang ikot lang tapos na. Ang bilang ng mga mallgoers dito ay tinatayang nasa 3,000 hanggang 5,000 daily. Karamihan ay residents ng Barangay Tetuan. Narito ang ating trivia. Isa ito sa mas compact na city mall development sa Mindanao. Ang grocery at pharmacy ang may pinakamataas na sales ratio. Number 6. SM Cherry Congressional. Ang SM Cherry Congressional ay matatagpuan sa Congressional Avenue, Quezon City. Ang sukat ng gross floor area ay 13,469 square meters. Di hamak na mas maliit sa mga una nating nabanggit. Dati itong Cherry Foodarama bago inacquire ng SM Prime. Dahil limitado ang lote, hindi ito pwedeng palakihin na malaki. Kaya nanatili itong compact mall. Boring ba dito? Maraming taga Project 8 ang nagsasabing pang-grocery lang talaga. Walang mall vibe. Wala itong malaking entertainment area. Ang tanging focus nito ay grocery at essentials. Ang mga mall goers nito ay mga residente ng Project 8, Bahay Toro at nearby barangays. Kaunting trivia. Alam nyo bang isa ito sa pinakamaliit na SM branded properties sa Metro Manila? Mas mataas ang grocery turnover per square meter kumpara sa ibang small format SM malls. Number 5. SM Light Mall. Ang SM Light Mall ay matatagpuan sa EDSA Corner, Madison Street, Mandaluyong City. Sa opisyal na datos ng SM Prime, ang SM Light Mall ay may humigit kumulang 12,672 square meters na leasable area. Para maunawaan kung gaano ito kaliit, ang SM Mega Mall ay lampas 400,000 square meters at ang SM City North EDSA naman ay higit 450,000 square meters. Ibig sabihin, ang SM Light Mall ay wala pa 3% ng laki ng mga mega malls ng SM. Sa madaling salita, kaya mo itong ikutin ng mabilis. Ang SM Light Mall ay hindi standalone mega mall. Ito ay bahagi ng SMDC Light Residences Condominium Complex. Dinisenyo ito bilang residential integrated mall. Ibig sabihin, pangunahing target nito ay mga residente ng kondo, mga empleyado sa paligid ng Boni, at mga MRT commuters. Hindi ito ginawa para maging destination mall. Ginawa ito para maging convenience hub. Sa kabila ng compact size nito, may mga importanteng tenants tulad ng Save More Market, Watsons, fast food chains, retail essentials, at 3 digital cinemas. Oo, may sinihan ito. At ito ang isa sa mga dahilan kung bakit may steady foot traffic. Maraming moviegoers ang nagsasabing mas tahimik dito kaysa sa mega mall. Hindi stressful manood ng sine dito. Boring ba dito? Depende sa hanap mo. Kung ang hanap mo ay theme park vibes, luxury shopping, at malawak na pasilyo para maglakad, mabibitin ka dito. Pero kung ang hanap mo ay quick grocery, date night sa sinehan, at convenient na bilihan bago umuwi, swak na swak ito sa panlasa mo. Kung usapang mall goers, tinatayang nasa 3,000 hanggang 6,000 ang daily foot traffic. Karamihan ay condo residents, MRT Boni commuters, at nearby office workers. Mas aktibo ito tuwing gabi at weekend dahil sa sinehan. Narito ang trivia.
Isa ito sa pinaka-compact na SM branded mall sa Metro Manila at dahil integrated sa condo, mas stable ang tenant occupancy nito kumpara sa ibang small format malls. Number 4. The District Dasmariñas. Ang The District ay matatagpuan sa Molino Paliparan Road, Dasmariñas, Cavite. Sa mundo ng Ayala Malls, ang 10,000 square meters leasable space ay napakaliit. Halimbawa, ang Glorieta Complex sa Makati ay may higit 200,000 square meters na leasable area. Ibig sabihin, ang The District Dasmariñas ay halos 5% lang ng laki ng isang major Ayala Mall. Kung disenyo ang pag-uusapan, open air corridor ang concept nito. May outdoor walkways kaya mas maliit ang enclosed retail space. Wala itong malaking department store. Wala ring malaking entertainment complex. Maraming residente ang nagsasabing may ghost mall vibe daw ito. May mga bahagi na parang tahimik masyado. Hindi siya pang whole day tambayan. Ang sinasabi pa ng ilang residente. Dahil limitado ang anchor tenants, mas nakatuon ito sa essential retail at casual dining. Ang mga mall goers nito ay kadalasan mga residente ng Salawag at Molino subdivisions. Weekend traffic ang mas aktibo kumpara sa weekdays. Narito ang ating trivia. Alam niyo bang isa ito sa mas compact na Ayala development sa Calabarzon at mas mataas ang occupancy rate sa food tenants kaysa fashion brands? Number 3. Metro Point Mall. Ang Metro Point Mall ay matatagpuan sa EDSA Corner Taft Avenue, Pasay City at may leasable area na tinatayang nasa 8,000 square meters. Ang design nito ay vertical pero maliit. 5 palapag ito, pero maliit ang bawat floor plate. Higit sa lahat, transit-oriented mall ito. Direktang konektado sa LRT at malapit sa MRT. Boring ba dito? Hindi boring, pero hindi relaxing. Pagbili lang ay alis na agad. Sobrang siksikan kapag rush hour. At iyon nga ang mga sinasabi ng mall goers. Ito ay functional mall. Walang malaking cinema, walang leisure space. Kung foot traffic ang pag-uusapan, maaaring umabot sa 50,000 pataas daily, pero karamihan ay commuters na dumadaan lang. Narito ang kaunting trivia. Isa ito sa pinaka-strategic transit malls sa Metro Manila. Mas mataas ang sales ng cellphone accessories kaysa branded apparel. Number 2. City Mall Arnaldo Rojas. Ang mall na ito ay matatagpuan sa Arnaldo Boulevard, Rojas City, Capiz at may floor area na 7,035 square meters. At ang katumbas sa square centimeter ay 70,350,000 square centimeter. Ito ang literal na definisyon ng neighborhood mall. May supermarket, ilang retail stalls, at maliit na food court. Walang sinihan, walang department store. Boring ba dito? Para sa mga sanay sa SM City Cebu o Iloilo, oo ang sagot. Isang ikot lang tapos ka na. Parang extension lang ng grocery, ang madalas nilang sinasabi. Ang mga mall goers ay tinatayang nasa 2,000 hanggang 4,000 daily. Karamihan ay locals ng Rojas City. Narito ang ating trivia. Alam niyo bang isa ito sa mga pinakaunang city mall project sa bansa? Grocery at pharmacy ang pinakamalakas ang revenue share. Number 1. City Mall Tagbak. Ang City Mall Tagbak ay matatagpuan sa Haro District, Iloilo City. Ang sukat nitong 5,500 square meters ay halos kasinlaki lang ng isang malaking supermarket warehouse. Isa itong one-level mall malapit sa Tagbak Terminal. Siguro'y napapaisip ka kung boring ba dito. Ang City Mall Tagbak ay tahimik at may minimal activity. Hintayan lang ng biyahe. Quick grocery lang bago umuwi. Ang madalas sinasabi ng mga nagpupunta dito. Walang sinihan, walang malaking brand lineup. Ang mga mall goers nito ay karamihan ay mga biyahero pa Antique o North Iloilo. Ang mall na ito ay mas aktibo tuwing may biyahe. Kaunting trivia lang, mas mataas ang fast food sales tuwing long weekends at isa ito sa pinakamaliit na city mall footprint sa Visayas. At iyon nga mga Kapinoms TV, ang 10 pinakamaliit na mall sa Pilipinas. Sa mundong sanay tayo sa bigger is better,
Ipinakita ng mga mall na ito na minsan sapat na ang maliit, basta tama ang lokasyon at malinaw ang layunin. Hindi lahat ng mall ay para sa gala, date o buong araw na shopping spree. Ang ilan ay ginawa para sa mabilisang grocery, convenient na kainan, commuter traffic o simpleng tambayan ng komunidad. Minsan, ang liit nila ang mismong dahilan kung bakit sila praktikal. Ngayon, gusto kong marinig ang opinion mo. Nakapunta ka na ba sa isa sa mga mall na ito? Sa tingin mo, mas okay ba ang maliit na mall kaysa sa malalaking mega malls? Kung ikaw ang developer, palalakihin mo ba ang mga ito o pananatiliin mong compact? At may mall ka bang alam na hindi nabanggit sa listahan pero sobrang liit? I-comment mo sa baba ang opinion mo para mapag-usapan natin yan. At kung gusto mo pa na mas maraming ganitong content na may datos, trivia, at real insights tungkol sa Pilipinas, huwag kalimutan mag-like, i-share ang video na ito at mag-subscribe sa ating channel. Mga Kapinoms TV, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ito ang Pinoms TV.